Kapag nag-order tayo online, gusto po natin out for delivery agad. Kapag nag-message tayo, gusto natin yung see agad at reply agad sa amin. Kapag nag-a-apply po tayo ng trabaho, gusto natin yung congratulations, hard ka, o di kaya kapag tayo ay nag-pray, gusto natin, sasabihin natin, Lord, sana bukas solve na itong problem ko. Tama po ba? Yung karamihan sa atin, gusto natin agad-agad, orat-orata. Gusto natin kay Lord, fast delivery. Yung tipong Lord, one prayer, one answer. Pero minsan mga kapatid, ang sagot ni Lord sa atin ay wait. Saglit lang, teka lang, at doon tayo madalas nahihirapan. Sa ating Ebanghelyo ngayon mga kapatid, may isang ina na lumapit kay Jesus. May problema po siya, may sakit ang kanyang anak. Kaya naman sumigaw siya, Lord, tulungan mo ako. Simple lang ang kanyang panalangin. Hindi siya humingi ng maraming bagay. Alam lang niya ang ipinagdarasal niya. Kaya naman, mga magulang, alam kong naiintindihan niyo ang nararamdaman ng babaeng Galilea sa ating Ebanghelyo. Kapag ang anak ang may problema, iba yung sakit na inyong nararamdaman. Kahit ikaw ang pagod, okay lang. Kahit ikaw ang magtiis, okay lang. Pero kapag anak ko na ang nahihirapan, sasabihin ko, Lord, ako na lang, wag na ang aking anak. Kaya naman lumapit ang babaeng Galilea kay Jesus. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, hindi po siya agad sinagot ni Jesus. Tahimik lang si Jesus. Imagine niyo po yun, nagdasal ka na, walang sagot, nag-pray ka uli, wala pa rin. Nag-pray ka ng mas matagal at nakalugod pa, pero di napagay, wala pa rin nangyayari. Hindi ba minsan ganun po tayo? Lord, minsan na tinatanong natin, Lord, naririnig mo pa ba ako? Lord, nandyan ka pa ba? Lord, bakit parang wala kang ginagawa? At minsan mga kapatid, dahil matagal ang sagot ni Lord, ginagawa natin ang isang malaking pagkakamali. Ipinagkakamalan natin na ang delay ay isa denial. Ang delay ay isa denial. Dahil hindi pa nangyayari mga kapatid, iniisip po natin, siguro ayaw na ni Lord. Pero mga kapatid, tandaan niyo ito, hindi lahat ng hindi pa ay hindi na. Ulitin nga po natin yung mga salitang iyon. Hindi lahat ng hindi pa ay hindi na. Lahat po ng ay hindi na. Sa mga bata na nandito ngayon, nakakarinig kayo dito. Kapag sinabi ni mama o ni papa, anak, hindi muna ngayon, ibig pang sabihin na ayaw na ni mama o ni papa mo sa inyo. Ganun ba? Hindi, di ba? Baka may dahilan sila. Baka hindi pa panahon. Baka may mas magandang timing para sa inyo. Baka may kailangan kayo muna matutunan. At ganun din po ang Diyos sa ating buhay. Minsan sinasabi natin, Lord, bakit hindi ko pa ibibigay? Pero baka ang tanong ni Lord ay, handa ka na ba sa hinihingi mo? Gusto mo ng success? Ready ka na ba sa responsibility? Gusto mo ng relationship? Ready ka na ba na magmahal ng hindi selfish? Gusto mo ng forgiveness? Ready ka na ba magpatawad? Gusto mo ng kagalingan? Ready ka na bang paguhin ang iyong lifestyle at iyong attitude? Minsan mga kapatid, gusto natin baguhin ni Lord ang situation natin. Pero habang iniintay po natin iyon, binabago na tayo.
Yung ilan sa atin dito, may ganito rin pinagdaraanan. May mga nanay na araw-araw na nagdarasal, Lord, sana magbago na ang anak ko, pero ilang taon na, wala pa rin pagkabago. May mga tatay na nagsasabing, Lord, sana magkaroon na ako ng trabaho. Ilang application na ang naipasa, pero wala pa rin. May mga mag-asawa na nagdadasal, Lord, sana maayos na kami, pero may pangkuhan pa rin. May mga taong nagsasabing, Lord, sana gumaling na ako, pero may mga araw na masakit pa rin. At minsan mga kapatid, mapapatanong na lang tayo, Lord, bakit parang ang tagal pa rin? Pero baka ito ang kailangan natin marinig ngayon mula sa ating Ebanghelyo. God's silence does not mean God's absence. Ulitin ko po, no? God's silence does not mean God's absence. Tahimik po ang Diyos, pero hindi siya absent. Hindi po nakikita ang ginagawa niya, pero hindi ibig sabihin na wala na siya ginagawa. Tingnan po natin yung babaeng Kananea sa ating Ebanghelyo. Hindi siya umalis. Hindi niya sinabing, okay, Jesus, ayaw mo pala, and goodbye. Hindi po ganoon ang nangyari. She stayed. She continued to trust. She continued to ask. She continued to approach Jesus. At ito po ang tunay na pananampalataya. Hindi namin naiintindihan mo ang ginagawa ng Diyos, kundi namin nagtitiwala ka sa Diyos dahil hindi mo naiintindihan. At napakaganda po nito mga kapatid, kasi minsan ang prayer natin, Lord, bigyan mo ko ng sagot. Pero minsan ang sagot ng Diyos ay ito, anak, bibigyan mo lang kita ng lakas habang iniintay mo ang sagot. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ang ating paglilibang ng banal na misa, tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Ano ang iniintay mo kay Lord? Kagalingan ba? Trabaho ba? Kaalisan ba ng pamilya? Pasadong puntos sa exam? A better future ba? Second chance ba? Pagpapatawad ba? Kapayapaan ba ng puso at isipan? At habang nag-iintay po tayo mga kapatid, huwag mong pipitawan si Jesus. Because sometimes, the miracle is not simply that God changes the situation. Sometimes, the miracle is that God changes the person when the situation is still the same. Kaya mga kapatid, tandaan po namin ito. Kapag delayed ang sagot, huwag agad sabihin, deny. Kapag tahimik ang Diyos, huwag agad sabihin, absent siya. Kapag matagal ang prayer, huwag natin sabihin, wala siyang ginagawa. Baka ang Diyos ay may ginagawa na hindi pa natin nakikita. Baka habang iniintay mo ang pagbabago ng buhay mo, inaayos muna niya ang puso mo. Baka habang iniintay mo ang blessing, inihahanda ka muna niya para sa blessing. Baka habang iniintay mo ang miracle, tinuturuan ka muna niya magtiwala. Kaya ngayon mga kapatid, kung may inaantay ka kayo, sige nga, pakisabi mo sa inyong mga katabi, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, sabihin natin bawat isa, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Ang higit sa lahat mga kapatid, huwag ninyong ipagkakali ang delay sa denial. Because sometimes, God is saying, not yet. Not because He doesn't love you, but because He is still working on you. Kaya mag-intay ka,
magdasal ka, magtiwala ka. At kapag hindi mo pa nakikita ang sagot, sabihin natin sa ating panalangin, Lord, hindi ko man maintindihan, hindi pa rin kita bibitawan. Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang I trust God when He answers me, kundi I trust God while I am waiting. Amen.